Inamin ni Julie Patidongan alias Totoy na may tumutulong daw sa kanya para mapalakas ang kaso sa husgado at mapatotohanan ang kanyang mga testimonya. Ayon kay Totoy, mahigit 100 sabongero na ang pinapatay daw ni Atong Ang. Sa kabila ng mga pahayag niya, una nang iginit ng kampo ni Ang na hindi totoo ang mga nasabing paratang. Pero ang giit ni Totoy, marami pa raw siyang nalalaman na pupwede niyang maibunyag. Kung ako, si Raulo, kung hindi ko pinaglaban yung pamilya ko at pamilya ng namamatayan, nung offer pa lang na 500,000, tinanggap ko na yon. Hindi kaya ng konsensya ko, sir. Dahil sa 100 taong nawawala. At hindi lang yan, marami akong alam dyan kay Mr. Atong Ang. Yan nga po ang tinig ni Julie Patidongan alias Totoy. Sa ibang balita, nangako naman po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga magsasaka na hindi raw bababa ang presyo ng palay sa kabila naman po ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon sa Pangulong Marcos, patuloy pa ring mamimili ng mga lokal na inaning palay ang National Food Authority o NFA sa halagang 18 hanggang 23 pesos kada kilo. Depende po yan sa klase. Sinabi nga yan ng Pangulo kasunod ng lumutang na mga ulat na sumadsad sa hanggang 9 piso kada kilo ang bentahan ng palay sa ilang lugar, partikular sa Pangasinan. Ang pagtitiyak pa ng Pangulo, tututukan din daw ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga post-harvest facility para maproseso ang mga inaning palay ng mga magsasaka at hindi sila barate ng mga trader. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga rice processing plant, daan-daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magsasagawa naman ng joint visual inspection ng Philippine Navy sa 6 na Abukama-class destroyer escort warships ng Japan. Kasunod po yan ang imbitasyon ng kanilang Ministry of Defense. Bahagi po yan ng plano tungkol sa posibleng transfer o paglilipat ng naturang mga barko dito po sa Pilipinas bilang bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Unang kinomisyon ng Japan ang naturang mga barko noong 1989 at higit 30 taon na po ang tanda. Idinisenyo ang Abukama o Abukuma-class destroyers para sa anti-submarine at anti-ship warfare ng Japan at nakatakda pong iretiro sa taong 2027.